Nararamdaman ko dito, born to be alive. The true meaning of love is not just happy moments, giving gifts, going out travel together, and intimacy. Para sa akin kasi pag pumasok ka sa isang relasyon, hindi lang yung taong gusto mo ang kailangan mong mahalin. Ika nga love me, love my dog, sabi nga nila. Kung mahal mo ang isang tao, dapat mahal mo rin yung taong mahal na minamahal mo. And that's exactly what I did. Ito nga pala ang biyanang ko, siya ay 50 plus mahigit na. Ha? Si Justin Bieber. At meron na siyang karamdaman dahilan ng pagiging makalimutin niya, pagiging isip bata, at the same time nahirapan na rin siyang tumayo sa sarili niya mga Tumiyak! Hindi ako ikaw. At dahil na rin sa karamdaman niya, hindi niya na rin namamalayan ang kanyang pag-ihi at ang kanyang pagdumi. Ano birthday mo? September ano? 23, 1966. 7. 1967. 67. Di 25 years old ka na pala. Akong tumutuka sa paglilinis ng katawan kay Papa kasi kahit papano, babae pa rin ang aking asawa. Lilinis naman ng dumi, nagtutulungan kami para malinis ito. At kapag ako naman ay nasa trabaho, asawa ko na ang gumagawa ng lahat na ito. Hindi pala namin kasama si Papa sa bahay dahil nasa second floor kami at wala na siyang kakayahan para umakyat sa hagdan. At bakit siya nakabukod? Kinuha namin siya sa Bulacan sa dahilang wala na kasi siyang kasama para mag-alaga sa kanya. Dahil kami ay malayo at mga trabaho namin ay nasa Manila, bihira lang din namin mapuntahan si Papa sa Bulacan. Ito nga itsura na biyanang ko nung nasa Bulacan pa siya. May sariling bahay pero nasa labas ang pinto. Nagkalat ang dumi at ang mga basura sa paligid. Gumigising na mag-isa at natutulog na mag-isa. Buong maghapon pinapatay ang oras ng mag-isa. Kaya't napagdesisyon na namin na isama na lang si Papa at kupkupin at iupa malapit sa amin. Oo, ganda naman. At bakit ko sinishare to? Dahil true love is not only about the good qualities, the beautiful things that he has, and the happy things that he has. True love is when you love the good side and the bad side of his life. Kumbaga kung magmamahal ka, dapat mahal mo kung anong meron siya. Maganda man yan o hindi sa part ng buhay niya. At isa pa, obligasyon nating mga anak na alagaan ng ating mga magulang. Sa panahon naman, sila naman ang nangangailangan ng aakay pag di na nila kayang tumayo sa sarili nilang buhay. Sa panahon sila naman ang may kailangan ng pag-aaruga at espesyal na atensyon. Nararamdaman ko dito, born to be alive. Habang may buhay, mayroong pag-asa. Sabi nga sa Bible, tulungan mo ang iyong ama't ina sa kanilang katandaan. Huwag mo silang sasalungatin habang sila ay nabubuhay. Kung sila may maging ulyanin, unawain mo sila. Huwag mo silang hamakin habang ikaw ay malakas pa. Sapagkat ito'y matuwid, igalang mo ang iyong ama't ina na siyang unang utos sa may pangako. Upang ikaw ay guminhawa at ikaw ay mabuhay na matagal sa ibabaw ng lupa. Kaya mahalin natin at bigyang halaga ang ating mga magulang tulad ng pagmahal natin sa Diyos at sa ating sarili. Para yung mga kabuting ibinigay natin sa ating mga magulang, ngayon ay may maibalik din sa atin ang ating mga anak pagdating ng panahon na tayo naman ang mga kailangan ng pag-akay sa buhay. Yun lang, salamat at pagpalain tayong lahat. Di ba ganda naman yan? Habang may buhay, may pag-asa. Kaya may pag-asa ka pa kasi buhay ka pa. Diba? Amen?